Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Mr. and Mrs. Edmar and Margie Balawag. Gayun din ang pasasalamat nila Angelina Osison, Mr. and Mrs. Alice and Ruben de los Santos, Piñaroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonarda, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Zenet Arce, Ferdy and Aji del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quizon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Ferro family, Francisco family. At ang pasasalamat ni Cecilia San Juan, natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laiserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Season, Hil Canina, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Jovidano at Marcelina Dayanan. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Ajian Ferdi del Mundo, Daphne de la Vega, Norma Matutina, Rowena Luna, JC Salonga, Michelle Vargas, Darren Azeveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Adon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Rolando Kawaji Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Jr., Azucena Corazon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena, Reynaldo Androgelio, Norma Pinto, Crisanto, Digna Canina, Jose, Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Seriaca, Ireneo, Julia, Chodoro, Mr. and Mrs. Antipas, Agustin, Amadito, Rian J. At ang mga kaluluwa, lahat ng kaluluwa sa purgatorio, alay ng Usi, Aquino and Usiso family. Lumod ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob
ang siyang nagligtas sa amin ng napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Itong aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mariang aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Soledad, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan magtipo, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ika-4 na taon ng pagdiriwang ng pandaigdig na araw ng mga lolo at mga lola at mga nakakatanda. At ngayon din po ay Field Mission Sunday. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa'y kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa kakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, ambang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, soberano ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ng
O lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanyang baon ay hindi sasapat para sa 100 katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagugutom. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo yan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon, kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal.
Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon na ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mo tunay, kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mo tunay, kaming lahat, o may kapal. Nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na naaayon sa Ebanghelyo. Binibigyang diin niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe,
kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at pakibati muna ang inyong mga katabi. Happy Grandparents' Day. Kung mga lolo at mga lola ng mga naririto, mga nakakatanda, binibigyan natin ng parangal sa misang ito at binibigyan natin ng espesyal na panalangin para po sa kanilang mga kalusugan. Lalong-lalo na mga lolo at lola, may mga iniindang mga sakit sa kasukasuan. Sakit sa tuhod mula talampakan hanggang ulo. Pero nawa sa pagtanda po ninyo ay tumanda kayo na yung tinatawag na growing gracefully. Yung tumatanda na maaliwalas, tumatanda na nakangiti, at mahirap yung tumatanda ng lagi kang nakasimangon o nakasambakol. Yung mas maganda diba, yung mas nagiging magiliw, maaliwalas ang muka. At yun yung mas kinagigiliwan ng mga apo. Kapag malambing, Kaya, siyempre salamat sa Panginoon sa biyaya ng pagtanda. Yan. At ngayon po ay ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na pagbasa bilang gabay natin sa linggong ito. Naalala niyo pa ba kung babalikan? Alam ko matatanda na kayo, no? Pero balikan lang natin kasi kapag pag tumatanda, ang inaasahan, nagkakaroon ka ng lalim, yung wisdom. Di ba? Pag sinabing wisdom, yung karunungan na pupuntahan ka para humingi ng payo. Yan. Kaya nawa, higit sa anumang karunungan na nakuha ninyo sa inyong pagtanda ay yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Maraming ngayon, talagang tumanda at tumatanda ay medyo naguguluhan na tayo sa kanilang mga desisyon. Pero kung naniniwala ako na kung ang karunungan natin ay nagmula kay Kristo at nanggagaling kay Kristo, hindi tayo makapaglilikaw ng mga taong sumusunod sa atin. Balikan lang natin ng kaunti yung kwento bago po ang tagpong ito. Dahil sunod-sunod na ang kausap ni Jesus at ang kanyang parang focus sa training. Sabihin na natin, tinitrain niya yung mga alagad para pagdating ng araw na siya ay babalik na sa tahanan ng kanyang ama, magiging maayos ang simbahan na kanyang itatatag. Maalala niyo po, balik lang tayo ng 3 linggo lang.
yung 16 at 15. Di ba? Nung ikalabing limang linggo, kung maalala niyo po, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga alagad. Magpalayas ng mga demonyo, no, magpagaling ng mga may sakit, at yung instructions, di ba, sabi, huwag kayong magdadala ng kung anuman. Walang bisan, lukbutan, salapi o pagkain. Ang dadalhin nyo lang, tungkod at panyapak. Naalala na ba? Okay, naalala na, no? So, ganun yung instructions, no, ni Jesus, at yung mga alagad ay humayo at kanilang pinagaling ang mga may sakit, pinaalis ang mga sasamang espiritu. Kasunod na linggo, nagbalik, no, ang mga alagad kay Jesus at ikinikwento nila kung ano yung nangyari, mga naranasan nila, no, yung mga natunghayan nila. At totoo nga sa pangalan ni Jesus, at totoo yung sinasabi ni Jesus na huwag kayong magdadala ng kung anuman, totoo nga hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagawa nila ang lahat ng yon dahil sa kanilang pagsunod sa mga instructions ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, no, matapos yung kanilang malaking gawain, yung kanilang misyon, pumunta muna kayo sa isang ilang na lugar. At doon ay magpahinga muna kayo ng kaunti. Uy, patulog na ha. Baka hindi na kayo magising niya. Paggising nyo sa langit na. No? Nakukuha po ba? Okay. So kausap ni Jesus yung 12 alagad. Binigyan ng misyon, then pagbalik, kausap din niya yung mga alagad at binigyan ng halaga. Kailangan nyo rin magpahinga ng kaunti. Kaunti lang. Kasi hindi pa natatapos. Kaya nga, sa kanilang pagpunta doon sa kung saan sila magpapahinga, sinundan pa rin sila ng maraming tao dahil hindi nauubos ang mga taong mangangailangan ng tulong. Pero hindi ipinagkakait na magpahinga ka ng kaunti para laging nasa tamang direksyon. Kaya ngayon, dito, kinakausap na naman ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bakit? Nakita ni Jesus napakaraming tao. Higit kumulang 5,000 katao, yung mga lalaki pa lang. At nahabag siya. At inisip niya, paano pakakainin ang mga ito? Pero tandaan niyo po, ang sabi dito, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ngayon, tinanong muna niya si Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Nasusundan po ba? Ulitin ko po, no? Tinitrain ni Jesus ang kanyang mga alagad. Paano magpagaling? Paano magpalayas ng demonyo? Paano magtiwala sa Diyos? Paano magpahayag ng mabuting balita? Lalong-lalo na paano mag-isip. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ang gagawin dapat? Sila Felipe, ang mga alagad, sila ang magiging pinuno ng simbahan, magiging leader ng simbahan. Nasa training period pa lang naman din, no? Pero maganda rin na matutunan natin ito. Mahalaga kasi sa isang pinuno, sa isang leader, yung mayroon kang pusong mahabagin. Yung may compassion. Kasi kung mayroong compassion, ang uunahin mo, kapakanan ng iba, hindi kapakanan mo. Ang pusong ang isang pinuno na may pusong mahabagin ay magbibigay talaga ng atensyon sa pangangailangan ng mga tao at hindi kukuha ng atensyon para sa sarili. Minsan tayo din naman, no, talagang kailangan natin i-train
lalo na sa pagpili ng mga pinuno. Kaya sabi ni Jesus, Felipe, saan tayo pwedeng makabili ng tinapay? Saan? So ang leader hindi pwedeng matarantayan. Hindi pwedeng yung kung mag-isip parang hindi na nag-iisip. Kasi nabigla si Felipe. 5,000 katao. Kahit yung pera natin, ubusin natin yung budget natin, hindi kakasya para mapakain yan. O Felipe, kalma lang. Tinatanong lang naman, saan tayo pwede bumili? Kita niyo po, no? Ang isang katangian na hinuhubog ni Jesus na dapat taglayin ng mga alagad. O anong ginawa ni Jesus? Pagkatapos niyan, sabi, siya, paupuin niyo muna ang mga tao. Anong meron sila? 5 pirasong tinapay. 2 pirasong isda. Nagpasalamat sa Jesus. At sinabi sa mga alagad, ipamahagi na ninyo yan. May alam ba yung mga tao sa nangyayari? Kung may pagkain sila o wala? Wala. Kasi dapat, unang-una, mga pinuno ang nakakakita ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Nitong sinubok tayo ulit, no? Sa tuwing sinusubok tayo, laging meron tayong dapat natututunan eh. Kaya lang sadyang mahina din tayo sa pick up. Yung bagyong Karina, no? Hapon kasi sabi ko, Corina. Karina, di ba? Hindi naman ito yung first time na bagyo. Dito sa lugar natin, sa Parola, may mga na-wash out. Manawalan ng bahay. Iba't iba, makikita mo sa social media, anong ginagawa ng mga pinuno? Mapa-barangay, mapa-local government, kung sino mang mga pinuno natin, gusto palang maging pinuno, pero ayaw matuto kay Jesus. Kung paano i-handle, i-manage yung mga tao, lalong-lalo na kapag may mga pangangailangan, mga sakuna. Nakakaawa kasi no, kapag tinitingnan mo yung mga kababayan natin na mga nabagyo, nabaha, lubog yung bahay. Tapos hindi alam kung anong gagawin ng barangay. Hindi alam gagawin ng city, ng lalawigan. Sige, hayaan na natin. Meron din naman, sulputan. Hindi para magbigay ng intensyon, kundi para magpapansin. Kasi nalalapit ng eleksyon next year. So, ang nakita, opportunity para mapansin. Paano talaga tayo makakatugon yan? Tapos ngayon, kailangan mo ng budget. Wala tayong budget. Kahapon nga, no, sa balita, sabi, madami daw natirang budget sa PhilHealth. At kunin natin yung budget sa PhilHealth, ilagay natin, i-allocate daw natin sa iba. Ang dami matatanda na may sakit, na hindi makapagpa-ospital. Diba? Kulang ba talaga? Wala ba talaga? O hindi lang talaga magaling yung mga leader natin? Wala talagang puso para sa pagbibigay ng pangangailangan natin. Kayo po, mga matatanda, kayo yung mga pumipila sa mga center, humihingi ng gamot sa DSWD, sa ospital. Kailangan ni ospital, hindi pwede ma-ospital kasi wala na eh. Sabi, hanggang dito lang ang budget, ang cover. Pero, di ba? Sayang, ayaw ni Jesus na nasasayang ang mga biyaya. Kaya, nawa, no? Marami kasi sa mga leader din natin, matatanda natin eh. Mga lolo't lola na rin eh.
Pero nasaan ang kanilang pag-iisip? Nasaan ang kanilang mga puso? Kaya patuloy natin din silang ipagdasal. No? Nanawa, katulad ng mga alagad ni Jesus, matuto sila kay Jesus. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ng mabuting kalusugan at karunungan, upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga matatandang tinalikuran ng pamilya, mga nalulumbay o may sakit, naway makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay, mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan, at maging masigasig na itakwil ang kultura ng pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinapusan na ng halaga at sa makatuwid, maaari nang ipagsawalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng napayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipaggadyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating pamilya. Kasama din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Itong anak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, ligtas mo kami, anak. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kamulian, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
second collection para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. May kapwang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay huling linggo ng buwan ng Hulyo, kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa ating pong simbahan upang mga gawain dito ay may pagpatuloy. At salamat din po sa mga nagpadala ng kanilang mga tulong para makatulong din po tayo o maihatid natin ang tulong ninyo doon sa mga nasalanta dito po sa nasasakupan natin dito sa Parola nitong nakalipas na bagyo. At nawa, paghandaan na natin ang mga susunod pa at darating pang mga bagyo. Mas maging alerto, ayusin na yung mga kanal, mga imbornal, mga bubungan, ayusin na para na sa ganun ay hindi tayo laging nagmumukhang kawawa. No? Yung mga kanal natin dito sa barangay, sana po ay linisin na habang wala pang bagyo. Mahirap pag dumating na yung ulan at doon tayo naman mas napiperwisyo. So, tingnan natin na mabuti no, yung ating mga responsibilidad no, bilang mga lingkod at bilang mga pinuno ng ating pamayanan. Sa Sabado po ay inaanyayahan kayo para sa parish formation dito po sa loob ng simbahan. Pagkatapos po yan ng 6 p.m. na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kamingin niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
ang mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.